Welcome po sa ating pong patapos ng isang buwan na po pero may sunod pa na buwan. So ang ating pong pinag-uusapan sa mga first-timers, sa mga kakasimba pa lang po, your next level of faith. Ayan, sabihin mo nga sa iyong sarili, your next level of faith. Sa iyong katabi, malakas, your next level of faith. Ayan, so sa mga nasa online, hindi ko man kayo nakikita, but do me a favor, paki-share po ang live ngayon pong umaga. Paki-mention po ang inyong pong mga kapatid. Sa mga nasa physical naman, so keep your cellphone off para wala pong distraction ngayon pong umaga. Ayan. And salamat po sa Panginoon, tayo po ay tuloy-tuloy na buhay, tuloy-tuloy po na malakas, at tuloy-tuloy na pag-aayuno ang ating pong ginagawa. So, sa mga sumasama, pang ilang day na po tayo? Day 17. Okay, so day 17 na po tayo. So mamaya po ay parang sa balaring, kung di pa ako nagkakamali, ang ating pong schedule. So sa lahat ng mga gustong mag-join, sa lahat ng mga gustong sumama, sa lahat ng mga gustong makiisa, ayan. So sa mga hindi nakakasama, 7 p.m. po ang simula ng prayer. Pwede nyo po kaming sabayan. Amen. So again, I want to welcome everybody sa lahat po ng ating pong lugar na ito, anumang bahagi, anumang parte ng ating simbahan, ay welcome po tayong lahat. So nung ating pong nakaraang sermon number 1 ay may pamagat po na help my unbelief. Okay? So sa mga nakakatanda pa po, quick review lamang po ito. Ang nais ng ating pong Panginoon ay mag-focus tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Huwag tayong mag-focus doon sa mga bagay na nakikita lamang, sapagkat sabi ng Biblia, ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay pang walang hanggan. And yung mga unbelief natin ay nanggagaling po sa mga nakikita po natin. Sakit, karamdaman, kakulangan. So kaya sabi ng Biblia, mag-focus tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya ang definition ng Hebreo, na sumulat po nito, ang pananampalataya ay katiyakan ng mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Okay, and week 2, mga kapatid, pinag-usapan po natin last Sunday, faith and fire. Ayan, sabay-sabay natin sabihin, faith and fire. Mas malakas, faith and fire. Ayan, faith and fire. So, faith comes from the hearing the word of God, and fire comes from kneeling to our altar. Ang pananampalataya ay galing sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit ang apoy naman ay galing sa pagluhod natin sa ating pong mga altar. Meron na po tayong pananampalataya lahat, mga kapatid. Ang kulang na lang ay apoy. Sabihin natin lahat, apoy. Hindi ibig sabihin na wala kang pananampalataya. Pag naapektuhan lang po, mga kapatid, or pag malamig lang po yung apoy natin, ang apektado yung ating pong pananampalataya. Kaya last Sunday, we encourage na mag-build tayo ng altar, na dinala ko ulit ngayon, mga kapatid, pero may kapatid na po siya. Okay? So, sa madaling salita, God is leading us today to have our part 2. Okay? Faith and fire, part 2. Ayan, kung kayo ay nagno-note, ito po ay continuation lang nung nakaraan. Napakahalaga po na meron tayong pananampalataya, pero mas mahalaga para mas masustain yung ating pananampalataya ay yung tinatawag na fire. At yung apoy ay galing po doon sa ating mga altar. Okay? Nung Old Testament, ang altar po ay ini-imagine ko na parang ganito po. Okay, meron silang patungan, kinakata yung mga dapat katahin, nilalagyan ng gatong, at pagkatapos po, mga kapatid, ay dumarating po ang apoy ng ating pong Panginoon. So sa Biblia po, meron pong kwento, last prayer and fasting sa Mugpog, ito po ay natouch ng konti, and nilid ako ng Lord sa bagay po na ito. Meron pong kwento sa Biblia, mga kapatid, na nag-create po or gumawa po sila ng altar para patunayan po kung sino talaga yung tunay na Diyos. Okay? So siguro alam niyo na po yung kwento. Yung isa pong tao ay or yung unang grupo ay 450 na mga propeta. Gumawa sila ng kanilang mga altar. Sila po ay naghain. So mayaw-sayaw sa kanilang Panginoon.
Ang sabi pa nga ng scripture ay naghati, naghiwa, nagpatulo siguro ng dugo, hindi ko po alam kung anong ritual po yon. At sila ay tumawag sa ating Panginoon, ngunit walang bumabang apoy. Sa kwento na to, ang patunay na tunay ang Diyos, kailangan may bumabang apoy. Meron namang isang tao na ang pangalan ay, ano pong pangalan? Sa nakakaalam? Elias o Elijah sa English. Merong isang propeta na si Elijah na kumuha din ng kanyang sariling altar. Okay, kaya nga po ngayon pong umaga, makikita po ninyo ang dalawang klase ng altar. Altar ni Yahweh at hindi ko po alam kung kaninong altar po yan. Okay? So, sabi ng unang hari, chapter 18, verse 26, para makuha natin yung context. Unang hari, chapter 18, verse 26. Yan. Okay na po yung ganitong tunog. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal! Baal! Palagay po ninyo, kaninong altar sila nakapwesto dito sa harap ko? Okay? O, sabihin natin sa other altar. So, tumatawag yung mga propeta, false prophet, 450 kay Baal, parang 400 pa kay Asher, or kung di ko nakalimutan yung pangalan. Pakinggan mo kami, sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw. Ano pong na-imagine nyo pong sayaw ng mga... Okay? Hindi ko po alam. Okay? So, baka masira ang Biblia pag ako ang sumayaw. Sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila. Ngunit, walang sumasagot. Again, kung ilalagay natin ngayong umaga na kaninong altar sila nakapwesto, palagay natin. I believe dito po sila. Okay? Sumasayaw, tumatawag, pero wala pong bumababang apoy, walang tumutugon ng Diyos. Hanggang inabot sila ng tanghali. Sabi ng 27, ng katanghalian ay hinamak na sila ni Elias, ni Elijah. Sabi dito, sabi niya, lakasan pa ninyo. Isa sang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya. Nag-meditate ba yung Diyos dito sa other? O kaya ay nasa palikuran. Nasa CR daw. Okay? Baka naihi. O baka naman ay may pinuntahan lamang. Palagay ninyo, nasaan yung Diyos nila? O baka natutulog. O puyat pala. Siguro kaka-ML yung Diyos na. Kaya't kailangang gisingin. Lalo nga nilang nilakasan ang kanilang sigaw. So, imagine nyo na lang, hindi ko alam. Baal, 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 labas, labas, labas. Ano po yung sinisigaw po nila? Ito matindi. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa magitan ng kutsilyo at punyal. Ano po yung punyal? Maliit na kutsilyo? Okay, salamat po. Tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan na sila. So imagine po mga kapatid, sayaw sila, tawag sila, siguro nagkilit sila, tapos hanggang dumugo na. Pero tingnan natin kung may nangyari po, ano pong sabi ng scripture. Patuloy silang nagsigawan at nagungulan. Ano kaya ungol nila? Hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa rin tinig o anumang sagot. Nung nabasa ko ito mga kapatid, napakinggan ko ito, nabasa ko na to maraming beses na, then natouch to sa mugpog nung nakaraang prayer and fasting, last Friday night. Then binalikan ko, nag-hit po sa akin yung kwento po na ito mga kapatid. Parehas na Diyos na kinikilala, kung titingnan natin, mga kapatid, nag-alay po ba din sa altar na ito? Nag-alay din. Palagay nyo, sumamba rin po sila. Palagay nyo, may pananampalataya rin po sila sa altar po na ito. Meron din. Nag-pray din kaya sila? Meron din. Pero ang kaibahan mga kapatid, walang apoy. Walang sumagot. Walang Diyos na nagpaparamdam. And it hits me mga kapatid, nung binabasa ko to, pinag-aaralan ko to, yung verse 13 ng chapter 18, tuloy lang tayo. Sabi dito,
nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. Siya na po, kasi tapos na yung false prophet. So dito naman, sa tunay na Diyos. Sabi niya, mga kapatid, sa verse 30, lumapit kayo sa akin at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Ang kauna-unahang ginawa ni Elijah ay ang pag-aayos ng altar. It hits me, mga kapatid, na walang pagkakaiba sa panahon po natin ngayon sa maraming mga Kristiyano. Parehas na sumasamba, parehas na nananampalataya. Palagay nyo, mga kapatid, ulitin ko yung tanong, may pananampalataya ba yung mga sumasamba dito? Meron, mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin wala. Sumisigaw sila, nagpupuri sila, sumasayaw sila, mga kapatid, pero ang kaibahan, walang tugon. Walang apoy, mga kapatid. Pero ang part ni Elias, mga kapatid, ang unang-una niyang inayos, ang sabi ng scripture, inayos niya ang altar ni Yahweh. It teaches me na ibig sabihin, mga kapatid, pwedeng mangyari sa panahon natin ngayon, we do same ritual, routine ng pagsamba, paras tayong may pananampalataya, paras tayong naniniwala na kayang gawin ng Diyos, pero nasa ibang altar tayo. May kausap po ba ako ngayon pong umaga? The very first concern of Elijah is the altar of God. Is the God's altar. Ngayong umaga, pwede ring mangyari sa maraming mga mananampalataya, nagtataas ka ng kamay, nananalangin ka, may pananampalataya ka, nagsasakripisyo ka rin. Pero mga kapatid, baka nasa maling altar ka. Parang walang membro sa umagang ito. Ito po ang kalagayan ng maraming mananampalataya, kasama ang church na to, kasama ang maraming mga iglesia. Sinisikap nating maglingkod. Gusto mo ring parangalan ang Diyos. Sayaw dito, tugtog doon. Umiiyak din tayo dito, umiiyak din tayo doon. Involved ka rin dito, involved ka rin doon. Naglalaan ka rin ng maraming panahon, pero sa maling altar pala. Nandyan pa po ba kayo, mga kapatid? So if you're taking notes, number one, we operate many things in our lives outside God's altar. Nag-ooperate daw tayo ng maraming mga bagay sa ating buhay labas sa altar ng Diyos. Listen. Sa altar na to, mga kapatid, they worship God. They have their sacrifice. They have their faith, I believe. Meron silang pananampalataya. Pero mga kapatid, meron po bang resulta? Kapag ginagawa natin ang pagsamba sa maling altar. Sumigaw sila. I believe siguro halos mapaos na po sila. Sumayaw sila. Yung pinakamagaling na dancer nila siguro, nilatag na nila doon. Umawit sila sa Panginoon, pinakamagagaling na mga awit nila. Pero mga kapatid, ang tanong ngayong umaga, bakit walang resulta? Bakit walang tugon? Bakit walang sagot, mga kapatid? Same thing sa buhay ng maraming mga mananampalataya. Minsan nagko-question tayo sa ating pong Panginoon, Lord, bakit involved naman ako sa gawain? Panginoon, nagpe-pray naman ako. Panginoon, may pananampalataya naman ako. In fact, willing kang magpuyat, willing kang magpagamit sa Panginoon, willing ka sa maraming mga bagay. Willing kang maniwala na kayang gawin ng Diyos ang iyong pinapanampalatayanan. Pero the matter is, mga kapatid, ngayong umaga, are you in the right altar? That is the question. Kasi kahit anong gawin pala natin, mga kapatid, na pagsamba sa ating, sabihin natin, tinuturing natin na sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon, posible pala na ikaw ay nasa maling altar. Sabi mo nga sa iyong katabi, posible pala yon. Sometimes, we're doing the mission, pero kung ito ay labas sa altar ng Panginoon, this is just a outreach
program. Mga kapatid, kapag ang isang bagay na ginagawa natin na misyon ay sa altar ng Panginoon, misyon nga ito. Pero kung ang paglilingkod na ginagawa natin outside to the altar of God, mga kapatid, outreach program na lang ito, mga kapatid. Nagigets niyo po ba yung gustong sabihin ng ating pong Panginoon? We worship God. Pero pag ginawa natin ang pagsamba in the wrong altar, this is just a religion. Yung ginagawa nating pagsamba. Pero pag yung ginagawa nating awitan, tugtugan ay nasa tamang altar, ano ito mga kapatid? This is worship. Nagigets niyo po ba yung gustong sabihin ng ating pong Panginoon? Sometimes maraming gustong tumulong, but in the wrong platform, in the wrong altar, mga kapatid, hindi na to generosity. We're just starting a foundation. Pero kung yung tulong na gusto nating gawin ay nasa altar ng ating pong Panginoon, this is generosity. So ngayong umaga, hindi lang pala magmamatter yung wala akong altar. Nakalagpas na tayo doon mga kapatid last Sunday. Ngayong umaga, ang magmamatter, nasa tamang altar ba ako? May kausap po ba ako mga kapatid? Cause number 2, every altar must be owned by God. Dapat, ang lahat ng altar dapat ay pag-aari ng ating Panginoon. Pero ngayong umaga, merong ibang altar na pwedeng mangyari sa marami pong mananampalataya. Just like the story of Elijah, merong dalawang klase ng altar, altar ni Yahweh at altar ng mga bulaang propeta, mga false prophet, mga kapatid. Sa altar na to, mga kapatid, they worship yung Diyos na kinikilala nila, they sacrifice, nag-surrender sila ng buhay, they shout, nagpatulo sila ng dugo na ginagawa ng maraming mga tradisyon. Pero ang kaibahan mga kapatid, kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito, hindi pagsamba ang tawag, ritual lamang. Hindi kaya pwedeng mangyari din ngayong umaga sa bawat mananampalataya na yung pagdalo natin ng simbahan, posible pala mga kapatid na religion na lang ang ating ginagawa ngayong pong umaga? Andyan po kayo mga kapatid. Tingin nyo mga kapatid, bakit walang apoy dito? Tanungin nyo po yung katabi ninyo. Tingin mo lang, bakit walang apoy dito? Simple lang mga kapatid, hindi ito pagmamay-ari ng Diyos. Ang aapuyan niya lang mga kapatid, kung ano yung pagmamay-ari niya. Kapag inayos mo, kapag sumamba ka doon sa pagmamay-ari ng Diyos mga kapatid, matutuwa yung may-ari. Again, sino po ang may-ari nito mga kapatid? Ang Diyos. So pag ginawa mo yung mga awitan, ginawa mo yung mga sakripisyo mga kapatid, doon pa lamang matuturing na pagsamba. Kasi nasa tamang altar tayo mga kapatid, na kahit ano palang sigaw natin, na kahit ano palang pagpupuri natin mga kapatid, pag nasa maling altar tayo, religion. Sabi ng awit natin kanina, tradition. May familiarity na mangyayari mga kapatid. Kaya ang checking ngayong umaga ay hindi lamang kung may altar ka o wala. Ang checking sa part 2 na meron tayo, are you in the right altar? Pastor, ito na po yung iniintay ninyo. Paano po malalaman na sa Diyos yung altar? May 4 na checking mga kapatid. Kapag sa Diyos yung altar, place siya ng sacrifice. Pag sa Diyos yung altar, place siya ng cleansing. Pag sa Diyos yung altar, nangyayari mga kapatid, praying. Pag sa Diyos yung altar, nangyayari droning, pagkalunod. Sa maling altar mga kapatid, hindi kayo i-encourage na mag-sacrifice. Sa maling altar, maaaring hindi ka masaktan. Sa maling altar, mga kapatid, may mga maling pananalangin. Pero malalaman mo na tama ang altar, na binibigyan mo ng alay, binibigyan mo ng pagsamba, binibigyan mo ng pagpupuri, kapag nangyayari sa iyo yung 4 na bagay. May nararamdaman kang pagsasakripisyo. May nararamdaman kang paglilinis sa iyong buhay.
May nararamdaman kang mga pananalangin. You are motivated na idulog, mamuhay sa panalangin. At panghuli mga kapatid, lunod ka sa bagay na ito. Sasakupin ka mga kapatid ng worship, ng Bible reading, ng presensya ng ating pong Panginoon. Again, ang question ngayong umaga ay hindi kung meron o wala kang altar. Ang question ngayong umaga for our part 2, nasaang altar ako? Kahit pala gawin natin ang kabisihan ng paglilingkod, gawin natin yung mga alam nating tama, kung nasa maling altar tayo mga kapatid, walang apoy na bababa. Kaya can we ask ourselves, pwede bang tanungin natin ang ating pong sarili ngayon pong umaga? Yung aking bang ginagawa ay nasa altar ng Diyos o nasa ibang altar? Napakadaling malaman mga kapatid. Kahit hindi ko nasabihin yung sinabi ko, kung binasa nyo yung scripture, malalaman natin ang totoong altar dun sa kwento kung saan mayroong bumabang apoy. Naranasan nyo na mga kapatid, busy na tayo sa ministry, busy ka sa pagtulong, nagiging mabuti kang tao, pero bakit parang ang lamig mo pa rin? Sino po nakakaranas? Sinong aamin na dumating ka na sa ganyang pagkakataon? Involved naman ako sa paglilingkod, inaayos ko naman yung pagiging kong estudyante, pinipilit kong maging mabuting tatay, pinipilit kong maging mabait na nanay, pero pakiramdam mo pa rin at the end of the day, parang walang fire. Parang malamig ka pa rin. Parang lalo kang nauupos. Mga kapatid, this is your answer sa question po na yan. Nasa maling altar ka. Yung altar mo, mga kapatid, hindi ka ini-encourage na mag-sacrifice. Maring yung altar mo, mga kapatid, hindi ka ini-encourage na lalong mamuhay sa kabanalan. Yung altar na meron ka, mga kapatid, maaring lalo kang nilalayo sa buhay panalangin. At yung altar na ginagawa mo ay walang nangyayaring salita ng Diyos at wala kang nararamdaman, walang kapunuan ng presensya ng ating pong Panginoon. The right altar is a place of sacrificing, is a place of cleansing, place of praying, and place of droning, mga kapatid. Kaya marami pala sa atin na ang gagawin na lang ay umayaw sa paglilingkod. Kasi bakit? Kung kailan ako naglingkod, bakit doon lalo ako nanghina? Kung kailan ako nag-decide sumunod sa Panginoon, bakit doon ako parang nawala ng apoy? Mga kapatid, nasa tamang altar ka kaya? Tanungin nyo nga po ang inyong pong mga katabi, nasa tamang altar ka kaya? Again, malalaman natin kung sino ang may-ari ng altar, mga kapatid, kung kanino yung susunugin po niya. Remember, last Sunday, pag pangit, pag negatibo, kasalanan, sinusunog niya. Ang sabi ng Hebreo, He is a consuming fire. Siya ang Diyos na tumutupok. So lahat ng negatibo, magiging abo, dagdag apoy para sa iyo. Pero kahit anong pagsambo mo pala dito, nagiging lalong nagugulo. May dala ka ditong yaman, pagdala mo dito, naging pride pa. Nagas yung mga kapatid, may dala ka ditong mga awitin. Imbis na magpuri ka sa Panginoon, nagtayo ka ng sarili mong banda. Dito mga kapatid, sinasala. Maganda man ang dala mo, pangit man ang dala mo, dahil ang Diyos dito ay tumutugon, pag pangit, susunugin, dagdag apoy sa'yo. Pag maganda, mag-aamoy mabangong samyo. Aabong mga kapatid. Again, ang magmamatter ngayong umaga, am I in the right altar? Pag yung music, in-offer ko sa right altar, nagtuturn into worship. Pag yung music, inalay ko sa maling altar, mga kapatid, magtatayo ako ng sarili kong banda. Nagets niyo mga kapatid? Because you're in the wrong altar. Pero yung music, pag inalay ko sa right altar, kahit nagsimula ako sa music, gifted ako, parang feeling ko galing mundo, but if I am in the right altar, it will turn into worship. Nagigets niyo mga kapatid?
Yung gift, mga kapatid, pag inalay ko sa right altar, talagang ako'y kabahagi. Gumagaan ang iglesia, bakit nasa right altar? Pero mga kapatid, pag ako po ay nag-alay in the wrong altar, yung gift, talent lang. Nagets niyo mga kapatid? Yung gustong sabihin ng ating pong Panginoon, so depende pala doon sa altar na pinaglalapitan natin. Kung ano ang resulta ng buhay mo ngayon, depende yan sa altar na pinaglalapitan mo. Again, ang tamang altar, mga kapatid, dadalin ka sa lugar na kung saan ikaw ay mag-aalay. Hindi pa totoong altar yan pag walang hinihinging sakripisyo. Ang totoong altar, mga kapatid, dadalin ka sa kalinisan. Ang totoong altar, mga kapatid, dadalin ka sa pananalangin. Hindi mo pwedeng sabihin, ako naman ay Bible reader. Hindi na ako mananalangin. O ano bang mahalaga po sa inyo, church? Pananalangin o pagbabasa ng Biblia? Palagay ninyo. Parang yung tanong ganito, anong mahalaga? Inhale o exhale? Marami, pinupront natin, prayerful naman ako, pero wala kang word. Wala pa rin mga kapatid. Kaya ang altar, place of droning. Pagsakop mga kapatid. Pag yung organization, tinurn ko in the right altar, mga kapatid, church ang tawag. Pero pag inalay ko yung organization, mga kapatid, kauswagan to. Card to. Magsisingilan tayo, magpaparinigan tayo. Nandiyan kayo mga kapatid. So church, are we in the right altar? Do we have wealth? Mayaman ba yung katabi mo? Pag inalay natin in the right altar, mga kapatid, converted into blessing. Pag yung wealth, inalay natin, mga kapatid, you will create many company as you want. Kasi marami kang wealth. Because you are in the wrong altar. Again, the question today, are we in the right altar? Sometimes religion. Pag inalay natin yung religion, kahit gaano ka karelihiyoso, sa mga galing sa mga unang mga relihiyon ninyo, mga kapatid, it will turn into relationship. Nag-gets niyo mga kapatid? Pag dito, religion, inalay natin, legalistic ang resulta. Bawal ang ganito. Dapat ganito. Huwag kang magpaganito. Because we are in the wrong altar. Nagiging kulto ba? Yung pastor ninyo kayang magpatigil ng traffic sa EDSA. Kayang magpatigil ng bagyo yung pastor ninyo. Amen, Kuya Michael? Yung ginawa nila mga kapatid, cause in the wrong altar, ritual dance ang tawag. Maghapon, inabot ang tanghali, walang resulta. But if we offer this ritual dance in the right altar, this is a prophetic dance. Sumasayaw tayo para sa ating pong Panginoon. So I just realized for our part too, hindi pala sa wala kang altar. Baka nasa mali kang altar. Yung altar na kinoconsider mo, walang sakripisyong inihingi. Ang feeling mo altar na, pero hindi ka dinadala sa kabanalan, sa kalinisan. Kino-consider mong altar, kasi tumutugtog ka naman, nagpapagamit ka, active ka everyday. Diba? Pero bagsak ang mga panalanginan. Sinasabi mong altar yan, pero katotohanan ng mga kapatid, imbis lunod ka sa presensya ng Diyos, lunod ka sa kasalanan. So, this is the dealing of God sa atin for our part too. Hindi dahil wala kang altar. Meron kang altar. Tapikin mo yung katabi mo. Meron. Meron kang altar. Meron. Sino pong may altar? Meron. The question is, what kind of altar do you have? Pares naman Kung titingnan natin, si Elias, naghandog din.
nanalangin, may pananampalataya. Yung false prophet, ganun din naman eh. Ang layo ng agwat, ano? Ang hirap. Hirap lumakad. Tasig ko nga ng konti, nakapagod ako eh. Nandiyan kayo mga kapatid? Lahat naman ay parehas. Yung false prophet na 450, umawit, kumanta, sumayaw, sumigaw. Eh pero baka nasa CR pa yung Diyos nila. Walang pinagkaiba sa lahat ng mga ginagamit ng ating Panginoon. Sumasayaw, kumakanta, may pananampalataya, pero nakakalungkot at alarming, nasa maling altar na pala. Again, checking. Paano mo malalaman na sa tamang altar? Dadaling ka nito. Sakripisyo. Maihingin sa'yo. Kaya nga po ang pagising ng madaling araw, sakripisyo, sino po naniniwala? Siguro kahit yung mga maedad na, naniniwala po ako na antok din yung mga nanay at tatay na yan. Hindi mo pwedeng sabihin na sanay na sila. Sinong amin, may mga nanay din na nakaidlip din. Pero, malinaw sa mga tao na ang totoong altar, hingin ka ng sakripisyo. Ang totoong altar, mga kapatid, lilinisin talaga yung buhay natin. Kung i-check mo, itong pinanggagalingan na ito, mga kapatid, sa buhay ni Abraham, lahat ito, sa kanya to. Nagsasakripisyo, may altar siya, mga kapatid, para ma-check yung kanyang sarili, kung okay pa ba siya sa harap ng Panginoon. May pananalangin at lunod siya sa presensya ng ating pong Panginoon. Kung yung altar na ginagawa mo ay malayong lahat dun sa apat na aking sinabi, baka nasa other ka. Can we just check, not to condemn, not to give you guilt, but to evaluate ngayon pong umaga. Am I in the right altar? Altar pa ba ng Diyos ito? So ito ngayon pong umaga, tingin po kayo dito. Ito pong buong to. Ano to? Stage o altar? Tingin nyo. Ito po. Ano po ito? Stage o altar? Ay, dito. Tatlong grupo na pala tayo. Ano? Science class. Ano to? Altar. Section A. Altar. Einstein. Kala nyo late kaya. It depends, mga kapatid, sa puso ng mga nasa taas. Pwede itong maging stage kung ang mga tumutugtog ay nagpupuri lang paglinggo. Pero padating ng Lunes, walang sakripisyo, walang kalinisan, walang buhay panalangin, at lunod kung kanino pa man, stage lang to, mga kapatid. So yung altar natin, actually hindi na ganito. Hindi na ganito. In the New Testament altar, in our dispensation today, our heart is our altar. Not the physical heart. Kapag nakabasa kayo ng heart sa Bible, it talks about emotion, soul, spirit, even yung mind. When you read about heart in the Bible, hindi yung physical. Pag may nabasa kayong puso sa Biblia, ibig sabihin nun, emosyon, isip, kaluluwa, at spirito. Yun ang ibig sabihin. So ito na pala yung altar natin, mga kapatid. So, posible ba, mga kapatid, na naghahalo dito? May altar, may stage. May altar, may stage. At kapag dumating mas marami na yung stage, huwag kang umasa na may apoy na bababa. Huwag kang umasa na may resultang mangyayari, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, depende sa kalagayan ng ating pong puso. Ito po, maaaring maging typical na simbahan lang. Ito po ating kinauupuan po ngayon. Depende sa iyong kalagayan. Depende sa altar, depende sa iyong puso na meron ka po ngayon. Kaya nagiging religion ang maraming mga bagay. Kasi ang akala ng marami, makakapagtago sila dito. Umaawit,
Mukha din namang sakripisyo eh. Nananampalataya, faith din yun mga kapatid, na mayroong bababa sa kanila. Kaya ang daming nakakapagtago dito kasi walang pinagkaiba eh. Ganon din naman dito. Umaawit, may sakripisyo din. Kung paano nagpupuyat dito, ganyan niyo po ha, nagpupuyat din naman dito mga kapatid. Pero kung i-check mo yung lalim, yung apat. Ano po yung apat? May sakripisyo bang nagaganap? May kalinisan ba? Meron bang panalangin nagaganap? Meron bang pagkalunod sa presensya ng ating Panginoon? Yun po ang pinagkaiba. Ito ay pag-aari ng Diyos. Ito ay kung kaninong pagmamayari, mga kapatid. Hallelujah. Again, altar is a place of sacrifice, cleansing, prayer, and droning to our worship, to the Word of God, to the presence of God. Hallelujah. Christians must have their personal altar to God. Pag nawala po ang mga personal na altar po natin, mga kapatid, sometimes ito po ang nagdadrive na lang sa atin. Yung religion, maaga ka kasi pastor ka. Naranasan niyo po yun? Nagpipray ka dahil pastor ka eh. Pero tanggalin natin yung pagiging pastor. Magpipray ka pa kaya? Nandiyan po kayo? Ito lang kasi yun eh. Nagpipray ka, nagbabasa ka ng Biblia, you are on time, kasi part ka ng tutugtog sa umaga eh. Ngayon, tanggalin natin yon. Kaya sino po mga kapatid yung nagbabasa ng Biblia kahit walang ginagawa sa church? Meron pa po ba mga kapatid na nagbabasa ng Biblia kahit wala siyang parte ngayong Sunday service? Ito po ang kalagayan ng maraming mga kapatid. Wala ng personal at wala sa tamang altar. Ang sabi ng Amos chapter 4 verse 5 to 13, na-encounter ko din to ngayong prayer and fasting sa booklet natin. Amos chapter 4 verse 5 to 13, maghandog kayo ng tinapay bilang pasasalamat. Ipagyabang ninyo ang inyong mga kusang loob na handog, sapagkat ito ang gustong-gusto nyong gawin. Ginutom ko kayo sa bawat lungsod, walang tinapay na makain sa bawat bayan. Gayunman, hindi kayo nanumbalik sa akin. Tingnan niyo po Hindi ko rin pinapatak ang ulan na kailangan ng inyong halaman. Nagpaulan ako sa isang lungsod, ngunit sa iba'y hindi. Dinilig ko ang isang bukirin, ngunit ang iba'y hinahayaang matuyo. Kaya't nagganap ang mga tao mula sa 2-3 lungsod ng tubig sa karatig lungsod, ngunit hindi pa rin napatid ang kanilang uhaw. Gayunman, hindi pa rin kayo nanumbalik. Sinira ko ang inyong pananim sa magitan ng mainit na hangin at amag. Kinain ng mga balang ang inyong mga halaman, pati ang mga puno ng ubas, igos at olibo. Anong sabi? Gayunman, hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Pinadalan ko kayo ng salot, tulad ng aking ginawa sa Ehipto. Pinatay ko sa digmaan ng inyong kabinataan. Inagaw ko ang inyong mga kabayo. Bumaho ang inyong mga kampo dahil sa mga nabubulok na bangkay. Halos hindi kayo makahinga. Subalit, hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagbabagang kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit, ayaw pa rin ninyong manumbalik sa akin. Sabi ni Yahweh, mga taga-Duyay, gagawin ko ito sa inyo. Kaya humanda kayong humarap sa inyong Diyos. Siyang lumika ng mga bundok at hangin at ang nagpapahayag sa mga tao sa kanyang kaisipan. Ginagawa niyang gabi ang araw. Siya ang naghari sa buong sanlibutan. Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kanyang pangalan. Yahweh, ulitin ko, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang kanyang pangalan. Mga kapatid, hindi po nananakot ang Diyos. Nagpapakilala lamang siya kung ano ang kaya niya pong gawin. Church,
Tanungin ko po kayo, ano pang mga ilustrasyon? Magdala kaya ako ng baka dito at katahin natin. Ano pang mga pangungusap mula sa Panginoon? Ano pang encouragement mula sa inyong mga pastor para ayusin natin ang ating buhay, altar sa harap ng ating Panginoon? Ano pang mga Bible verses? Anong klaseng encouragement sa buong iglesia para ibangon mo ang iyong sarili at magkaroon ng panahon sa ating Panginoon? Worship team, ministers, volunteers, anong klaseng hamon pa mula sa inyong pastor ang gusto nyong marinig para bumangon kayo ng madaling araw at manalangin? Church, di po ako nananakot mga kapatid. Pero pinapakita ng Panginoon ang kaya niyang gawin sa mga taong malayo sa Kanya. Aangyaya ang ating Panginoon. He is inviting us ngayon pong umaga na maging maayos. Altar, hindi naman ibig sabihin prayer life lang mga kapatid. Altar means you have time. May maayos kang oras, panahon. You have the Word of God every single day. May maayos na buhay, may banal, malinis na buhay mga kapatid. Tapos na po tayo mga kapatid sa taas-taas kamay lang, tulo ng sipon, iyak, magandang mga bagay po yan. Pero ang nais ng Diyos ay mabago ang ating buhay sa Kanyang harapan. Hindi mo kayang gawin yon sa inyong sarili. Kaya kailangan mong isurrender dito. At kung babasahin nyo ang Biblia mga kapatid, ini-encourage tayo mga kapatid sa umaga. Kaya nga yung mana, foreshadowing siya ng Bible. Yung paparating na Biblia. Ano pong oras kinukuha yung mana mga kapatid? Sa mga Bible reader. Umaga mga kapatid. Maagang maaga yung wala pang sikat ng araw. Anong ibig sabihin? Anong oras yun? Mga alas 4, alas 5, alas 6, alas 7 po may araw na. Tama po, no? Kung titignan natin mga kapatid, ini-encourage siya from Old Testament, papuntang New Testament, si Jesus. Tingnan natin yung buhay ni Jesus. Sabi ng Biblia mga kapatid, pag inabot sila ng gabi, pumupunta sa ilang para manalangin. Tapos sabi, gumigising siya ng madaling araw para ihiwalay uli ang kanyang sarili. So church, ang sinasabi ng Biblia, huwag mong pagbigyan ang sariling hilig ng laman. Ano po ang hilig ng laman mga kapatid? Matulog. Isa po ang hilig ng laman yan. Family talk ngayon pong umaga. Tanungin nyo nga po ang inyong pong katabi, anong oras ka gumigising? Sige po, family talk lang. Anong oras ka gumigising? Church, anong klaseng mga ilustrasyon pa ang pwede nyong marinig para mahamon kayo? Kasi kung gagawin natin, ang lahat ng gagawin natin sa maling altar, there's no result. O meron man, worse result. Hindi para i-pressure po kayo ngayon pong umaga, kundi binababaan tayo bilang isang iglesia, na ang iglesyang ito ay lugar ng pagpupuri. Ang mga tao sa lugar na ito ay marunong manalangin. May sapat na panahon, nagbibigay ng sapat na panahon para sa ating pong Panginoon. Magiging stage lang to every Sunday. Kung yung gitarista natin, wala yung 4. Magiging stage lang to kada Sunday. Kung yung bahista natin, kabaliktaran sa 4. Kung yung mga hawak ng mic, it's stage lang to mga kapatid. This is just a typical building kung walang tamang altar sa puso natin. Ito po mga kapatid, typical na preaching lang to. Pagtapos, di wala na. Pero kung may altar, mararamdaman mo, may tinig ng banal na spiritong pumapasok sa kailaliman ng buhay mo ngayon. Pero kung wala,
Motivation na lang to. Kung walang altar, anong tawag sa atin? Pamilya lang. Pero sa altar, mga kapatid, generation to. Sabi ng prayer and fasting. Yung katabi mo ngayon, generation yan. Saling lahi. Hindi lang pamilya, mga kapatid. Pag wala tayo at nasa maling altar tayo, we're just sitting and listening. We don't discern. Hindi tayo nakaka-discern, mga kapatid. So what is the encouragement ngayon pong umaga? If you're not praying Christian, anong tawag sa'yo? Playing Christian. Ulitin ko po. If you are not praying Christian, you are playing Christian. Kapag hindi ka na nanalangin, kapag sira ang altar, naglalaro ka lang. Ang sabi ng unang hari, chapter 18, verse 33 hanggang 38, napakataglay po nito, mga kapatid. Isinilansan niya ang mga kahoy, si Elias, kinatay ang toro, parehas din naman po, tingnan niyo po at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig, tingnan niyo po at ibuhos sa handog at sa kahoy. Ganon nga ang ginawa nila. Ito, walang tubig. Sa madaling salita, kung may mas mag-aapoy, yung may tubig o yung walang tubig? Yung walang tubig. Tingnan niyo po ito, binuhusan ng tubig. Tingnan nyo At binuhusan nila. Isa pang buhos, utos ni Elias. 3 beses, binuhusan nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos. Marami, konti. Marami. Hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Verse 36, nang 3 ng hapon, na siyang oras ng paghahandog. Ito na. Tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Tingnan niyo po, very simple prayer. Walang speaking tongues, walang anumang gesture, mga kapatid. Yahweh, sabi niya, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod. Imagine niyo po habang ako'y nagbabasa. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang utos ninyo. Verse 37, ito na. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Again, hindi para pagalitan kayo, hindi para paringgan kayo. Ang nais ng Diyos sa preaching na ito, magbalik loob ka sa Diyos. Verse 38, after the prayer, after that simple prayer, 38, nooy di nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog. Hindi yan parabola lang o katang-isip or napapanood nyo. Ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Buhay ang Diyos natin, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. Kahit simpleng panalangin, kung ginagawa natin sa tamang Diyos, sa tamang altar na may tamang Diyos, tutugon ang Diyos sa mga panalangin natin. Kahit magbulad-bulad ka dito, umiyak at sabihin, mag-speaking tongues 120 kilometers per hour. Ganong kabilis ang dila mo. Sabihin lahat ng mga panalangin alam mo. Pag ikaw ay nasa maling altar, walang Diyos. Maling Diyos. Tamang altar, mga kapatid, tamang Diyos. Anong ginawa nila? Nagpasakit sa sarili, sumigaw, sumayaw. Tingnan niyo yung ginawa ni Elias. Panginoon, kayo ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kayo ang nagutos sa akin ito. Patunayan ninyo na kayo ang Diyos. At ang nais nyo lang magbalik loob ang iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Then the fire fall down. Tag-life yun, mga kapatid. Kaya pala, mga kapatid, na minsan, halos mapatid na ang mga worship, yung litid ng mga worship leader natin. Diba? Kaya pala minsan, parang kahit anong galing ng mga gitarista po natin, huwag na tayong lumayo, mga kapatid. Kasi ang posibleng dahilan ay may mali o nasa maling
altar. Kaya pala mga kapatid, kahit anong aral ng mga pastor, kahit anong gaganda ng mga puntos, mga kapatid, kung si pastor nasa maling altar, ang hirap po mga kapatid, pag wala ka na sa tamang altar, tatawag ka na sa ibang Diyos. Tinestify ko to sa nagpi-prayer and fasting. After po ng prayer and fasting kay Tita Marilyn, may nag-chat po sa akin. Sabi niya, isang member ng isang simbahan, Pastor, paano po kaya yon? Yung pastor po namin, ang mga preaching na lang ay galing sa ChatGPT. Sa hindi nakakaalam, ang ChatGPT, isang application na pwedeng kang magpagawa ng kahit anong gusto mong gawin. Design, logo. Tanungin mo ng gusto mong tanungin. Tanungin mo ako. Baka possible na sino si Pastor Kim. Baka sumagot pa kayong ChatGPT. Totoo po. Ganon siya katalino. Pag nasa mali kang altar, pag wala ka sa totoong altar, mga kapatid, manghihiram ka nga sa mundo. Give me a preaching about altar. Point number 1. Nandun na lahat yun. Pati conclusion, ibibigay ng ChatGPT. Pero what is the difference? There's no conviction. There's no fire. There's no result from the Holy Spirit. Ito yung kaibahan ng dalawa, mga kapatid. Ito, may Diyos naman, pero false nga lang. Ito, may Diyos at totoong Diyos. Walang apoy, merong apoy. Walang resulta, merong resulta. Yung pangit, na-convert sa maganda. Yung pangit, lalong pumangit. Try mong ibigay dito yung pera. Greed, dadaling ka sa greed. Try mong ibigay dito yung pera, dadaling ka sa generosity. Nakita niyo mga kapatid? So ngayong umaga, I believe wala nang part 3 to. Kung ilid man ako ni Lord, so be it. Di pa naman tapos ang series. Hanggang February pa mga kapatid, pag-uusapan po natin yung faith na may kaugnayan mga kapatid doon sa fire na meron po tayo. And number 3, last point before we close this in a prayer. Tulad ng aking sinasabi, fire brings results. Ang apoy ay nagdudulot ng resulta. Maayos na resulta, tamang resulta. Mapapagkain naman eh. Pag ang isang pagkain, mga samya, nilagay mo sa apoy, anong nangyayari? Naluluto. Ang itlog na binili mo sa tindahan, pag dinaan mo sa kumukulong apoy na may tubig, di ba? Ano pong nangyayari? Di ba may resulta? Ganon din lalo sa buhay spiritual po natin, mga kapatid. So, sa madaling salita, kapag may apoy, yung pananampalataya natin, doon pa lang nagkakaroon ng resulta yung ating mga pananampalataya. So, yung ating unang mga turo, hindi dahil wala kang pananampalataya. May pananampalataya ka, yun nga lang, malamig. So, kahit may pananampalataya ka, hindi ka umasa na may magandang mangyayari sa ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng ating pong Panginoon kung ang bawat mga tagapanguna malamig ang kanilang altar. Wag kang umasa na may magandang mangyari sa iyong buhay ng 2026. Pastor, mga 77 ko nang dineclare that year 2026 is a year of blessings, year of provisions, and year of favor. And yet, yung iyong apoy, yung iyong pananampalataya malamig dahil walang apoy sa altar, huwag kang umasa mga kapatid na kahit nakadikit yung declaration paper mo sa cellphone mo na lagi mong binabasa, kung ang hindi ang masimulan mga kapatid na ginawa ni Elias, ang una niyang inayos, yung altar ni Yahweh. Na pwedeng magbigay ng mensahe sa atin ngayon pong umaga, natanggalin mo muna ang ibang isipin sa iyong buhay. Pwede mo munang balikan. Sige po, yun muna ang balikan mo. Yung altar ng Diyos sa buhay mo, sa puso mo. Kasi kahit anong sikap ng isang matalinong estudyante, kung sira ang altar mga kapatid, sa dulo nun wala pa rin.
Kahit anong sikap ng isang tatay, kahit anong sikap ng isang magulang, mga kapatid, kung sira ang altar ni Yahweh, mga kapatid, wala pa rin. Empty pa rin ang lahat. Mapahanap buhay, maparelasyon na meron tayo. So, isipin niyo po, hindi dahil masungit ang iyong asawa o dahil wala kayong pera, hindi kaya ang totoong rason ng lahat ng mga bagay na kaguluhan sa pamilya ay dahil wala ng altar ang pamilya? Tingnan niyo po lang yung ganong pananaw, yung ganong pagtingin. Huwag niyo munang isisi sa pera. Huwag niyo munang isisi sa matigas ang ulo ng panganay. Sino yung mga panganay dyan? Hindi dahil walang plano si tatay. Hindi dahil si nanay ay ganito. Mga kapatid, tingnan natin, yung pamilya ba, meron pang altar sa Panginoon? Sabi nung isang pastor natin, kagabi, sa testimony niya po, nung simulang inayos ni Lord ang aking altar, araw-araw na akong nagdi-devotion. Kahit pastor, may mga laban po, mga kapatid. Nag-uumapaw, iba pa yung devotion ng madaling araw, yung personal ko pa. At totoo po yan. Sino nga amin na kapag wala ng apoy sa altar, damay-damay na. Damay-damay na. Ang bilis mong mainis. Hindi ka naman bumabagsak dun sa subject na yon. Magaling ka dun, di ba? Pero bakit parang wala? Uwaki ka naman dito. Lahat, even character, paghawak sa pera, pagiging estudyante, pagiging department head natin, pagiging magulang, pagiging boss mo, sa iyong business, pagiging asawa. Naranasan nyo na po, sino po yung may mga asawa? Taas nga po ang kamay, may mga asawa. Sige po, wag po kayo mahiya. Sige, tingin po kayo sa akin, baba na po ang kamay. Naranasan nyo po, nung nanlamig yung iyong asawa, pumangit ang ugali. Okay? Okay? Diba? Sino po nakaranas? To be honest. Kaya wag na wag ninyong hayaan na manlamig ang inyong asawa kasi ang kasunod niyan, papangit ang ugali. Totoo lang. Totoo po. Pag ako ng lamig, mga kapatid, ay kawawa ang aking asawa. Totoo lang po. Pag ako ng lamig, sa totoo lang, ma-pride po ako. Sa totoo lang po. So kami nag-aaway, siya po ang sumusuyo. Ganong kabait ang aking asawa. Paano kung ako'y manlamig? Alam niyo mga kapatid, hindi malayo, uuwi sa Tarlac ang aking asawa sa pangit ng ugali ko. Kaya pinipilit ko personally na maayos po ang aking buhay. Kasi pag naayos ako sa altar, ayos din ako sa pagiging asawa ko sa kanya. Ayos din ako sa pagiging pastor sa inyo, pagiging kuya. Pag to nasira, damay na. Kaya sa inyong mga asawang nanghihina, ilingin niyo po sa Panginoon, Panginoon, palakasin niyo po ang aking asawa. Hindi lang yung pagiging asawa niya, pagiging provider, pagiging madiskarte niya, katrabaho niya, damay-damay po yan mga kapatid. So, we therefore conclude, this is the prerequisite of all the ministry that we have sa buhay po natin. Ito pong altar ng ating pong Panginoon. Prerequisite ito dun sa ating pinag-uusapan na pananampalataya. Pag to may apoy, mga kapatid, lilipat to sa aking pananampalataya. At kaya ko nang paniwalaan yung mga bagay na hindi ko pa nakikita at kaya kong panindigan yung mga inaasahan ko sa harap ng Diyos. Pag to malamig, kahit alam mo yung Bible verse, wala nang dating sa'yo. Pag to malamig, mga kapatid, kahit kabisado mo yung pangako ng Diyos, hindi na tumatalab sa iyo. Nagpipray ako kaninang madaling araw. Actually, inaalala ko to kanina, nawala kasi. Ngayon po, bumalik na po ulit. Ito po yung prayer ko kaninang madaling araw. Panginoon, apuyan po ninyo ang mga kabataan. Alam nyo, sobrang bilis ng impression. Ang sabi ng Panginoon, personally, impression sa heart ko, na paano ko sila apuyan. Ang unang step ng apoy, dapat ayusin nila personal yung altar. So, hindi mangyayari na magpipray ako, apuyan po ninyo si Rainiel.
kung hindi siya bumabalik dito, kahit anong prayer ko. So ang tamang prayer pala, hindi apo yan. Panginoon, ayusin po ninyo yung altar ni Rainiel. Pag naayos yung altar ni Rainiel, mga kapatid, nandun na lahat. Sobrang linaw. Nawala sa aking isip, nakaba ako'y nagliligo. Ngayon, inimpress ulit ni Lord. Nung prayer ko kaninang madaling araw, Panginoon, apuyan po ninyo aming mga kabataan. Bigla agad sumagot, hindi ko sila apuyan. Kung hindi sila mismo magmumove sa kanilang mga altar sa akin. So the right prayer is not apuyan sila. Ang tamang panalangin, Panginoon, i-convict nyo nga po si Rainiel na gumising ng umaga. At gatungan yung kanyang altar. At lahat ay magpa-follow na. Pag to na-skip, ganitong mangyayari. Ikukuman ko lahat kay Rainiel. Rainiel, ito yung step number 1. Ito yung step number 2. Pero pag itong nauna, hindi mo kailangan ng step. It will flow. It will overflow, mga kapatid. Wow. Kaya sa ating pong mga nagagamit dito, yung ating mga sinasabi, yung mga pagpapaawit natin, overflow na lang ng nangyayari natin dito. Hindi tayo iiyak dahil para feeling puspos tayo, mga kapatid. Dito pa lang umiiyak na tayo, mga kapatid. Dito pa lang lumuluod na tayo. Para pagdating dito, aapaw na lang. Lahat ng nangyayari sa akin, in private, it will overflow in public. I am praying to God. Ito po yung tamang panalangin. Gumawa ang Panginoon. Gisingin ka niya, i-move ka niya, at dalin ka niya sa iyong personal na altar. Nasa 90%, we have personal altar ngayong umaga. Meron. Hindi, wala. Naranasan mo nang gumising na madaling araw, naranasan mo nang maging malinis sa harap ng Diyos, naranasan mo na yung buhay panalangin, naranasan mo nang maging lunod na ayaw mo nang umalis dun sa table mo kasi may revelation. Naranasan mo na yan. Hindi ako naniniwalang hindi. Naranasan mo na yan na ayaw mo nang umuwi ng tahanan kasi you feel the presence of God sa loob ng church. Naranasan mo yan. Personally, ayaw ko pong manatiling stagnant ang church. Yun yung aking puso. Ayaw kong tumakbo ulit ang 2026 na parehas lamang ang nangyayari sa loob at labas ng ministeryo. Sa akin yun. Ang diling sa akin ng Panginoon, kung may gusto kang mangyaring kakaiba sa ministeryo, may mangyari din personal sa iyong altar. Sa church, kayo po, hindi na sa ministry, sa personal na nating buhay. Gusto nyo po, ngayong 2026, ganun ulit ang nangyari noong 2025? Lahat ng bigat nung nakaraang taon, lahat ng problema, lahat ng utang, lahat ng pananagutan, lahat ng sakit, dala-dala mo ulit. Pero sino yung gustong masunog lahat ng negatibo ng 2025 dito sa 2026? So the secret is, na hindi na secret. Rebuild. Visit, revisit. Ang sabi ng Biblia, go to your room. Shut down. Close that door. Nandun ang iyong tatay na naghihintay in the secret. Matthew chapter 6 verse 6, kung titingnan, kung babalikan po natin yan, mga kapatid. So ibig sabihin, yung room natin, it is converted sa pagiging altar kung nangyayari doon yung apat. May sakripisyo ka doon sa room na yon. May paglilinis ka doon. Merong panalangin nangyayari. Merong paggalunod sa presensya ng ating pong Panginoon. Nandun na, naghihintay na. Who's your father is in the secret place, sabi ng scripture, mga kapatid. Ang iyong tatay naghihintay na doon sa iyong room. So ngayon, mga kapatid, ang gagawin mo na lang, may altar ka na eh. Balikan mo na lang. Meron na, kapatid. Hindi ka zero knowledge kung paano bumalik. Get your Bible, allot at least 15 minutes in a day. Sa una, walang dating. Sige lang, magbasa ka lang. Or sige, kung ayaw mo muna magbasa, punta ka lang sa online Don't Watch. Makinig ka lang. Doon pwede magsimula. Yung apoy. Muling maapuyan yung mga altar natin. So ngayong umaga, you have that question sa inyo na binigay kanina.
Sagutin nyo nga po. Habang ang worship team ay umaawit sa Panginoon ngayong umaga. Ano pong totoong kalagayan natin? It is letter A. Ano po yung letter A? It is letter B. It is letter C. It is letter D. Or letter D. Or letter F. Pastor, none of the above. Personally po, bago natin sagutin mamaya by partner, habang inawit natin yung awit natin kanina, we will make room for Jesus. Ano po ang totoong kalagayan po ninyo? Anong letter po meron kayo ngayon pong umaga? Maaari niyo po bang sagutan po ngayon nang walang halong biro? Totoong kalagayan po natin. Hallelujah. And enjoy the presence of the Holy Ghost. Enjoy the presence of the Holy Ghost. Hallelujah. Lord, send fire over your servant right now. Send fire right now over your servant. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, I speak fire. Hallelujah, Lord, I speak fire right now sa buhay ng taong ito, Panginoon. Sige po, hallelujah, don't be shy to release it, don't be shy to release it. I speak fire right now. I speak fire right now in the mighty name of Jesus. Lord, touch him right now. Touch him right now. Touch him right now. In the mighty name of Jesus. 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 Lord, send fire. Lahat ng era na malamig, Lord, I send fire right now. Now. Fire. Now. I send fire right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, Lord. I pray, Father God, ang taong ito, Panginoon, Lord, touch him right now. Touch him right now. Hallelujah. Patuloy mong pagapuin ang buhay ng taong ito, Father God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I speak fire right now. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Anointing over anointing right now. Hallelujah. Grace over grace right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Father God, I pray for these young people. Lord, you know his heart, Panginoon. Hallelujah. Nakikita mo ang puso ng taong ito. Hallelujah. Walang natatago sa akin. Every pain, every negative and positive thoughts. Nakikita mo lahat. Lord, Lord, trust on God. Trust your word. Lord, your trust on God. That is your word. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. I impart fire. I impart boldness right now in the mighty name of Jesus. Receive the fire of the Holy Ghost now. Receive the fire of the Holy Ghost. Receive the fire of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Receive the fire of the Holy Ghost. Every area na malamig, I speak fire
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father God, we thank you. Salamat po sa mga tumugon sa inyo pong panawagan, Panginoon. Magsimula po kayo sa aming pong puso. Magsimula kayo, Panginoon, sa mga pusong basag, sa mga pusong tingin namin madumi, sa mga puso, O Diyos, na akala namin wala na kaming mararating. Lord, I speak fire over this church. Sustain po ninyo yung uwaw. Sustain niyo po yung gutom, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Wala kami ibang nais ngayong taon, kundi ang maayos ang aming totoong kalagayan sa inyong harapan. We want to surrender our lives. Lord, help us. Building yung altar. Salamat po. Bigyan ang mga tao, O Diyos, na naabot ng tinig ninyo. Hindi pa po kayo tapos ngayon pong umaga. We believe, Father God, that you will continue to minister to us. Kahit kami, O Diyos, ay wala na sa building na ito, sa church na ito, Father God. Speak to us. 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 Just enjoy His stillness right now. Even in silence, God can speak. Kahit sa katahimikan, pwedeng magbigay at magbaba ang Panginoon ng pinakamabigat na mensahe sa iyong puso. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa mga pusong tumugon. Nagpakumbaba, Panginoon, sa inyong harapan. Salamat sa puso na nakinig ng inyong mga mensahe. Lord, this is our prayer. Rebuild our personal altar to you. Gamitin mo ang service na to, Panginoon, for them to move, for them to revisit our secret places, our room for you. Kita ninyo, O Diyos, ang laman ng aming pong mga puso. May ilang sugatan, may ilang nasa condemnation. But thank you, Father God, sa pag-renew ng aming pong buhay, sa pag-renew ng aming pong nangihinang mga kaluluwa. Hindi namin kakayanin, O Diyos, kung wala ang iyong banal na Espiritu na gumagabay, tumatayo sa amin, humahawak ng aming mga balikat, ng aming mga kamay, kahit sa kabila ng bigat. Kaya naming magtaas nito, Panginoon, sapagkat ang aming pag-asa at ang aming pananampalataya ay nasa sa iyo lamang, O Diyos. Continue to minister to each and every one of us, kahit kami, O Diyos, ay wala na sa simbahang ito. We ask for your grace. We ask for your sustaining fire. We ask for your conviction. Thank you, Holy Spirit.
Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, thank you for your presence. Thank you for the peace that we receive. Thank you for the joy that we're experiencing right now. Lahat ng bigat, lahat ng laban, ay ialay namin sa aming mga altar. Tupukin mo ang hindi sa inyo. Magdulot ng mabangong samyo ang para sa inyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Walang ibang maparangalan sa service na ito, sa mensaheng ito, Panginoon, kundi kayo lamang. Lagay mo kami sa tamang altar ngayong umaga. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa inyo ang pagsamba. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoon. Amen. 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 Let's continue to feel the presence of God.